Naging paksa ng pag-aalala ang sikat na artista na si Jelly O matapos lumabas ang mga larawan ng kanyang mukha na may pasa at duguan. Sinasabi ni O na ang kanyang fiancé, si Jam Ignacio, ang responsable sa pang-aatake, na nangyari noong February 12, 2025. Ayon sa mga kwento ng kanyang mga kaibigan at pamilya, nagsimula ang insidente mula sa isang simpleng pagtatalo ni Nao at Ignacio, na naging dahilan ng karahasan. Ang pagtatalo, na sinasabing nagsimula dahil sa hindi pagkakaunawaan sa isang kaibigan, ay naging isang mainit na usapan sa pagitan ng mag-asawa. Maraming nagpatunay, kasama na ang kapatid ni O na si Joo, na si Ignacio ang responsable sa pananakit. Nag-aalala rin ang mga kaibigan tungkol sa umano'y pagkalasing ni Ignacio sa panahon ng insidente, na nagpapahiwatig na ang alak ay maaaring nagkaroon ng papel sa pagtaas ng karahasan. Ang insidente ay nagtapos ng pisikal na saktan ni Ignacio si O, na nagdulot ng takot sa kanya para sa kanyang kaligtasan. Isinalaysay ng kaibigan ni O na si Dayan Gonzalez na mas lalong nagalit si Ignacio nang malasing siya. Aniya, nang nakainom na si Jam, galit na galit siya kay Jelly. Nang makarating sila sa kotse, sinimulan na niyang suntukin at bugbugin siya. Brutal ang atake, wala nang laban si Jelly. Sa isang desperadong pagtatangka na makatakas, nagawa ni O na makawala sa pagkakahawak ni Ignacio habang nagmamaneho sila sa North Luzon Expressway. Samantala, nagkaroon ng problema ang RFID, Radio Frequency Identification, system sa isang toll gate. Nagawa ni O na makapagsabi sa mga tauhan ng NLEX, na agad na tumugon. Gayunpaman, tumakas si Ignacio mula sa lugar bago dumating ang mga awtoridad. Nakapagbalik ng ligtas si O sa Quezon City dahil sa mabilis na pagkilos ng mga tauhan ng NLEX. Habang kulang pa ang mga detalye, nagdulot ng malaking pag-aalala ang insidente tungkol sa kaligtasan ni O at ang posibilidad ng pananakit sa tahanan. Ang umano'y kasaysayan ng madalas na pagtatalo sa pagitan ni Nao at Ignacio, kasama ang pagkakaroon ng alak at ang kalubhaan ng pag-atake, ay naglalarawan ng isang nakababahalang larawan ng kanilang relasyon. Nagpahayag ng kanilang pag-aalala ang mga kaibigan tungkol sa madalas na pagtatalo ng mag-asawa, na kadalasang nagsisimula sa mga maliliit na bagay. Sinabi ni Christian Tagado, isang kaibigan ni O, palagi naming pinapayuhan na resolbahin ng mahinahon ang kanilang mga problema dahil madalas silang mag-away. Hindi namin inaasahan at nakakagulat na marinig ang insidenteng ito. Parang palagi silang nag-aaway tungkol sa mga maliliit na bagay. Hanggang sa pagsulat nito, wala pang opisyal na pahayag na inilabas si O si Ignacio tungkol sa insidente. Iniimbestigahan na ng mga awtoridad ang insidente at isinasaalang-alang ni O na magsampa ng formal na reklamo laban kay Ignacio. Ang insidenteng ito ay isang paalala ng laganap na problema ng pananakit sa tahanan at ang kahalagahan ng paghahanap ng tulong para sa mga naapektuhan. Mahalagang maunawaan na ang karahasan ay hindi kailanman katanggap-tanggap at may mga mapagkukunan na nagbibigay ng suporta at nagbibigay kapangyarihan sa mga biktima.